Kumuha po tayo ng mga karagdagang update mula pa rin dito sa Quirino Grandstand. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, umaabot na ng mahigit sa 40 yung mga pasyenteng idinudulog dito sa medical setup ng MMDA simula kaninang umaga. At inaasahan ng MMDA na yan ay madadagdagan pa habang tumitindi pa yung tirik ng araw. Based on experience daw talaga dumodoble yan after lunch dahil ang haba ng pila na ito na aming mula dito sa gilid ng Quirino Grandstand ay umaabot na hanggang doon sa Rojas Boulevard. At yan ay humahabat mas tumatagal ang kanilang pila. Last year, ang headcount ng MMDA na pumunta sa Pahalik ay umabot ng 70,000 devotees. At ganyan din ang kanilang inaasahang daragsa ngayon dito para sa Pahalik. Nagtalaga ng 300 medics ang MMDA. Bagamat na meron silang augmentation na nanggaling naman sa mga LGU ng Manila City at saka ng Quezon City at ang tulong din mula sa NDRRMC. At ang marami rito ay mga na nagrereklamo ng pagkapos ng hininga, yung isang alip ang nag-faint na pumunta rito sa medical setup ng MMDA. Ang kaya lamang gawin ng MMDA, Rafi, ay manawagan na paghandaan ninyo itong inyong susuunging pagpila sapagkat this is a religious practice na hindi nila pwedeng i-compel ang sinuman na umuwi kahit na halimbawa makita nila na mataas ang BP o yung mga elderly na vulnerable sa lanta ng init ng araw sapagkat ito ay kanilang religious practice na hindi mapipigilan. Ang medical teams na ito ay magdodoble sa oras na magsimula ang traslasyon bukas. At ganun din ipapakalat ito sa magiging ruta ng parada ng itim na Nazareno. Dito naman sa harapan ay meron ng mga tent ang marami nating mga kababayang deboto na ang balak ay dito naman natili hanggang mamaya, hanggang sa misa na madaling araw bukas. At sila ring mga sasama sa traslasyon, Rafi. Mark, gaano kalaki yung concern ng mga medical personnel dahil balita natin mula sa Pag-asa ay talagang mas matindi yung init ng araw ngayon dahil nga sa El Nino. At makikita naman, Mark, na talagang walang kaulap-ulap dito sa ating tapat na Mark. Ano yung the first part of your question? I'm sorry, Rafi. Gaano kalaki, Mark, yung concern ng mga medical personnel dahil nga sa sobrang init? Sabi kasi ng Pag-asa, hindi ba, Mark, na talagang mas matindi yung init ng araw ngayon kumpara ng mga nakarang taon dahil nga sa El Nino? Well, ang vulnerable talaga yung mga elderly. At actually, ngayong taon gusto maging scientific, Rafi, ng MMDA. Gusto nilang sukatin talaga yung tagal ng ipipila ng ating mga kababayan para makahalik sa poong itim na Nazareno. Last year daw, nag-peak daw yan hapon bago ang traslasyon na madaling araw na inaabot ng 8 to 10 hours yung kailangan yung ipila. Ngayon, simula kaninang umaga ay naglalaro lamang sa 4 to 5 hours na pila bago sila umabot sa kanilang paghalik sa poon. Pero 4 to 5 hours under the heat of the sun ay matindi para lalo na sa mga elderly at mga bata. Ang panawagan ng MMDA, kung hindi talaga may iwasan halimbawa na magdala ng mga bata sapagkat ito'y debosyon, ay maglagay sila ng tag sa kanilang mga bata para na may phone number para kung mawawala ang bata ay may matatawagan at kung halimbawa yung adult na kasama yung mahimatay for example ay makikita dun sa kasamang bata yung number na pwedeng tawagan. Ito yung mga bagay na precautionary measures na pwede lamang gawin ng MMDA pero talagang hindi mapipigilan at hindi pwedeng pagbawalan even those who are vulnerable na pumila talaga at suungin itong mahabang pila na ito. Pero maigi daw na informed kayo na kung kayo ay pupunta talaga sa Pahalik ay asahan ninyo ng 4 to 5 hours na pila at pag nag-peak yan mamayang hapon ay aabot ng 10 hours. Pinakamatagal ang pila ninyo na kailangan daanan bago makahalik sa poon. Well, tayo nga, Mark, na nagko-cover na umiikot-ikot, talagang init na init. Ito pa kayang mga deboto na nakapila at talagang 5 oras na mabagal na naglalakad. Yung tubig, ito yung talagang sinasabi ng ating mga nakausap na medical personnel kanina na talagang dapat dala ng mga debotong nagpupunta rito. May mga namatan ba tayo or may impormasyon ba tayo, Mark, na nagbibigay ng tubig or talagang dapat dala-dala ng mga deboto ito?
May mga deboto na may dalang backpack. Pinapayagan naman kasi ang backpack dito. Ang payong pinapayagan na rin bagamat umiikot lagi yung mga marshals ng MMDA para paalalahanan sila na maging maingat baka makatusok yung kanilang mga payong. Yung backpack naman nila ay dumadaan sa security check bago sila makasampa mismo doon sa grandstand. Pero yung mga backpack kasi na yan, nandyan yung kanilang mga inuming tubig, backpack, ang mga matatandang may maintenance, medicine, ay naandyan lahat. May mga baon silang sandwich, pinapayagan yan. At marami ring mga ambulant vendors dito na nagbebenta ng soft drinks, ng tubig para sa kanila. Pero napakahirap pa rin dahil halimbawa tayo nagko-cover, pag hindi natin kayang init, nakakapunta tayo sa ilalim ng puno para makahinga-hinga. Pero yung pumipila talaga, wala, hindi naman covered area talaga entirely. From Rojas Boulevard na pipilahan mo hanggang makaabot ka sa Puon, ay talagang hindi naman covered. Talagang babad ka sa init, Rafi. It's very hard. Okay, siguro nga yung susunod na adjustment, magkaroon na ng covered area para sa mga pipila sa taon-taon ng pahalik. Maraming salamat sa iyong update, Mark Salazar.